Pag sugod na sugod ka na, wala kang mahuli, no? Pero maganda rin yung ginawa actually ni Hijome. Ang kaso lang, nung dulong parts, parang all eyes on Hijome na rin eh. Oo, kasi pag masakit ka na, babantayan ka na. Wala nang nagawa doon si Hijome. Ngayon, blue side pa rin. Blue side pa rin ang alter ego. Pero nagtanggal lang Freya. Ang Aurora. Oh. May ibang Iba plan. to? What Baga, May ano, ibang plan. di namin gagamitin ulit. Oo. Ano kaya to? Broken walls. Pwedeng, Normally sa broken walls, doon natin Funny. makikita yung Fredrin box Oo, ni, ano, Fredrin eh, box siya. pwede. ni Demon Kite eh. So baka doon nga patungo, no? Oh, sa mga kababayan, lugi na naman tayo sa Typing. Okay? sa fandom war. Galingan nyo. Pakitype po ng Rora. Pakitype ang Rora. Alam ko mas mahaba sa AE yan, pero alam kong malulupit kayong mga mag-type. So i-type nyo na. R-O-R-A. Ayan. Type na. Type nyo na. Type copy nyo na. paste Open ang Eve. Open ang Kalea. Open ang Yuzong. Ang daming Dami? open. Sa ngayon, pero di pala natin makikita yung backsha. Ban pala. Oo. First ban pala yun ng alter ego. Ito dito yung funny. Ay, oo nga, no, open. Pwede. Ay, nako, bago pa magsimulang... Ay, open yung Eve. So, kinuha na. Walang Zoshin na pansagot. May Kimi, Parsa, may Parsa. Hindi na mamaya na yun. Di pa worth it na kunin agad. Oo, si Kuya Yue, may mga sisilion pa yan sa ano niya eh. Oo nga. Sa arsenal niya eh. Ayan, Kalea ba? thank you. Dumidikit na. Okay. Ayan na. Bilisan Ayan yung na, they mag-type. call Sabi me. ko sa inyo, why Kalea? pa din. Kalea? Esmeralda? Ay, di nakapan pala Esme. Uy, same. Oh, Kuya Light. Ikaw na to, Kuya Light. Pero wala silang Freya ngayon. So, anong hero ni Kuya Doming? Parang ngayon, tumaas talaga yung pick rate ng Joe. Yung mga hindi natin minsan ma-expect na combo, nagagamit nila pero buong laban na naman. Oo, Yung Mort na Laban pa rin talaga para dito sa alter ego. And for Aurora, pwedeng mag-iba yung takbo dito ng draft nila. Parang maglabas sila ng panibago pero kasi mag-glue kaya siya. feeling ko hindi pa. Hindi pa ngayon yan. Parang iipit muna si Kuya Edward dito. Masyadong Ayan, mas mataas na tayo ngayon. Galing Okay. tayo dyan. Diba? Ang lalapit talaga ng mga Pinoy eh. Galing. Gusto ng mga Pinoy, mga pakambak-ambak story. panalo na nga sa game, panalo pa sa chat. Ay, hindi. Oy. Eh kasi talo tayo sa dami ng tao doon ngayon. Siyempre, kailangan natin. Malayo tayo eh. Sa Wala bagay. na yung Medyo late chat yung natin ngayon. LR. Oo. Ay, baliktad pala. Late receiver Panalo pala niyo yung LR. LDR ngayon. Pwede. Send love in the chat. Ayan, lamang na tayo lahat. Ay, Topang naman niya. Wow. Inagawan si Jume. Itong Kimi, laban sa Eve, tapos sa Hilda. Ibang klase ka, Kuya Yue. Major protection ang kailangan niya dito. Actually, kasi magiging problema yung Hilda. So parang dun sa early game, parang ang hirap lumaban para sa Aurora. Ay, oo. Di ba? Saan mga galing yung tankiness nyo? Hindi naman pwedeng kay Light lang with that show. Di ba? So, there's gonna be a challenge for Mr. Consistent. Ano yung hero niya? Kailangan yung hero niya dito, early game pa lang, balagbag na. Uranus, Esmeralda. Banyo Esme, Ay, binandito bad pala. ng ano eh. Nila Coach Seper eh. Lapo, Yuzong. Dapat yung kayang yung pag pinuntahan mo yung Eve, kaya mo patayin agad eh. Kasi problema yan eh. Yung harap, pwede mong ipagpa na kala Doming Kite, Mm. may carry, pero against an Eve, di ka magka-carry. Parang, dito papasok yung Fredrin. Kung hindi baban, baka gamitin yung Fredrin ni Kuya Demon Kite. Hindi, may YSS na sila. Oo, Joke wala lang. na. Joke lang, na-miss ko kasi yung Fredrin eh. Fredrin XP. Di ba? Ginagamit naman yung dati yun dito sa Pilipinas eh. Nauso naman Baka yun, pwede pero magharit si Doming Kite. harit sa Eve, pwede. Ay, fighter na naman siguro si Doming. Chichi. Oo nga, no? Open pa pala. Anong Ang fighter? Chichi, pwede nga. Sila yung nag-binsitar. Joke lang. May Sora pa? Oo nga. Meron pa. Oo nga, no? May Pwede Sora sila pa. kumuha, no? Kasi Oo. pwedeng tanggalin ng alter ego, last ban. And yung fact na wala nang, hindi na mag-Valentina, ay hindi, pwede pa pala mag-Valentina. Oo, si Nino. Oo. I will choose my own Okay. path. Oh, wow! Oh, sorry daw, Edward, ah. Ikaw na yung tinignan nila ngayon. Ano muna to? Kuha ko sa Aurora.
Kaso di naman ako so bala na sila. Then Doming kahit hero. Feeling ko, kuha ng fighter gold na pwedeng ilipat sa XP just in case, export. Esme. Oh. Ay, mali ako na sa isip. Esme. Lapo, Si Isi nga. Lapo Chichi, yun sa dalawa. Oo. So, feeling ko Chichi na yung best. Kasi parang ano na yun eh. Pantali, no? O, diba, Harit na. Harit? Grabe yung damage dito ng Aurora. Sobrang glass cannon naman ng Harit Grabe. na yun. Grabe naman yung mga prediksi mo doon, te. Pero for AE, parang mag-gold lane din kaya na marksman tong mga to. Parang Parang kailangan nila. Granger Harit. Ano pa bang open sa marksman ngayon? Ayun, Para parang sa kanila. if wala ka nang mapili, Granger. go for the Granger. May carry, pero mahirap. Hirap. Hirap mag-carry dyan. Kimi at saka Harit. Clint, Bruno. Parang sila ngayon yung naubusan sa gold lane, Actually. Napaisip what if- sila, no? Sila nagsisi. Easy prey. The Yung champion spirit alone reigns Sino Sino yung isang yun? Granger. Oh, Granger nga. Yung bagong diba? skin. Pag wala ka lang mapili, pag walang cloth at carry, Granger. Granger with Rust. Eto na, Alam para mo, kay Edward. Ikaw na to. Alam mo na yan? Kaya mo na yan? The result. Walang... Anong sasagot mo sa Yuzong? Ang natitira Takbuhan na niya lang. lang ulit. Pwede rin. Benedetta, no? Takbuhan niya lang ulit. Grabe na yun kung mag-Benedetta sila dito. Yung damage nila, ano yun, the damage is damaging talaga yun para sa kanila. Kuya Edward, ano ba yan? The result? O, Kuya Edward, Ano ba yan? Edward Balboa. Pakito? Badang. Alis Alice. talaga. Oh. Ay, yung may Ay, Alice. grabe ang magic Uy, damage nila. The magic is magic. Oo. Oo nga, walang Harley pero yung pala yung magic na hinahanap natin Magic kanina. na gustong gawin nila ngayon. Glass Cannon, yung lineup ng Aurora dito. Isa lang yung setup na sobrang magiging instrument nila for pick-off. That would be the show. Pero maganda naman yung setup ng Alice. That's a very huge crowd control. So, sustained team fights, din yung gustong ilaban ng Aurora. Pero mid-game pa. Early game, alter ego eh. Granger, Hilda, Eve. Oo. Bilis ng ikot eh. Mahirap talaga actually para dito sa Aurora for the early parts ng laro. Kasi sobrang kulang ng sustain nila. Pero pag umabot ng late game dun, kompleto talaga. Oo. At sa puntong ito ay hawak na ng Aurora Gaming Philippines ang momentum. Matuloy-tuloy kaya nila ito para mapunta sa match point o makakabawi pa ang alter ego from Indonesia. Nakauna na ang Pilipinas. Ang Aurora Gaming Philippines is looking to steal or to get that match point against Alter Ego. Nakakita tayo ng matinding shake-up when it comes to the draft. And to be honest, ang hirap i-pull off ng lineup ng Aurora kung titignan mo lang by scratch. Oo. Pero once na umabot kayo dun sa moment na talagang namang may items na tong mga to, dun naman nakakatakot yung lineup ng Aurora. Pero sa taas, talagang pinapahirapan ni Arfi dito si Kuya Doming. That is to be expected din naman talaga. Lalong-lalo na if tumatama yung mga bullets ng isang Granger pero maagang engagements coming in from Alter Ego. They can do this kasi nga naman meron silang Hilda, meron silang isang Leo Mort. Talagang gugustuhin mong i-maximize yung early power spike na meron tong mga heroes na to. Ito yung binabanggit natin kanina pa na early game, even Edward onto the bottom. Sakit. Ganito kalakas yung Yuzong against that Alice. Oo. The Granger against that Harit, that Hilda against that Cho, yung Eve against that Kimi, pinipwersa nila na hindi maging komportable yung laning and yung jungling phase ng Aurora Gaming Philippines. And it seems like, gano'n na nga yung nangyayari. Nahihirapan ang Aurora pumalag ngayon. Kung harapan lang din, kung sabayan lang din, may expect nating may hirapan talaga ang Aurora. Tatlong marksman. Dalawang marksman, isang malambot na gold lane, kaya pwedeng gawing ganto ng Alter Ego yung pangbubrusko nila. Yung sustain, nandyan. Tatawag si Barbiel at medyo umaarangkada sila dun sa mga jungle camps natin kasi nga walang pipigil sa ngayon at alam ng Alter Ego na walang papatay sa mga heroes nila sa ngayon. Alam nila na hawak nila yung control sa lahat ng pwedeng mangyari. Alam nilang sila yung pwedeng mas mag-agresibo. Tulad ng ginagawa na lang ni Nino. Biglang pasok sa likod pero minamayat pa yung parilin yung Dragon.
Edward pumasok, sabay kuha ng kill dito ni Yue. Ang kaso lang ay naipit na sa real world manipulation at tila ba hindi pa tapos ang alter ego. Si Demon Knight ang nakita at enough ang sustainability ni Nino para lang makasecure din ng kill at para lang din tumagal. 2 for 1, pabor sa alter ego at tila ba hindi pa doon magtatapos ang kanilang panggugulo sa Aurora. Ang kaso lang medyo malalim kaya Yazuki. Nandito yung damage coming in from Yue pero nandun na rin ang ilang mga tropa sa AE. Respect coming in from Aurora. Doon din naman na si Demon Knight para kunin yung sarili niyang buff. Hindi magulo ni Alec yung jungling ni Demon Knight because of light na lagi lang nandun nakaagapay, nakaalalay. Retri has been used to secure that one. RP will get that bullet down to Demon Knight. And kahit papano, nakasagot na yung Aurora doon sa panggugulo na ginagawa ng alter ego but still sila pa din alamang. Ang maganda sa ginagawa din dito ng alter ego, binobrus ko talaga nila yung Aurora. Pero ang maganda sa ginagawa ng Aurora, again, hindi sila basta-basta lumalaban. Kung alam nila na hindi natin kaya, edi back away tayo. Oh. Hayaan natin ang alter ego na kunin nila yung mga jungle camps, inyo na. Yung mga ilang kills, sige, inyo na. 'Di ba? Pero hindi naman lalaki ng yung lead dito basta-basta ng alter ego kasi nga hindi naman talaga totally nagagawa ng AE yung kagustuhan nilang lumaban ng lumaban. And look at Demon Knight. Siya na nga yung may hawak ng aggro doon sa top lane. Siya na yung mas agresibo, pinipwersa niya na si RP na, o sige, Dali ni tumulong ka na doon. Nandiyan si Nino, sa Dragon, nag-retry na si Demon Knight. May Petrify na pwede gamitin, combo against kay Yue, traction fall, sa harapan! Nasunog! Delikado na dun sa loob ng dalawang tore, si Nino yung mabibigyan lang din naman. So kahit paano may bawi pa rin ang Aurora, definitely a good pick-off coming in from AE. Especially yung Dragon ni Nino, aso lang, hindi pa nila masesecure yung turtle. Oo, parang sobrang aga kung tutusin. Kasi humanap na ng aksyon bago pa man kumuha ng objective. That is why kaya pumalag ng Aurora Gaming Philippines to this turtle. Nandun na rin naman si Light. May mga bala mula kay RP. Nagiging siso yung tagpo dun sa top lane kasi minsan lalamang si RP, minsan lalamang si Demon Knight. Pero ngayon ay yung turtle. Nakatingin na ang Aurora Gaming. Kinukuha na ng Aurora at mukhang hindi na makakalapit pa ang alter ego. Pero mukhang lalaban pa rin naman. Doon sa real world manipulation, nabigyan si Light. Hindi na rin naman maghahabol dito ang alter ego. Okay na yung para sa kanila, pero napakatapang naman ni Demon Knight, 1 versus 3. Pero kailangan niya munang mag-flicker out. Hijumei maghahabol, pero wala pa rin naman yung ultimate. Pero for Aurora, again, they need to respect the early power spike na meron nga ang alter ego. Masakit yung damage output. Nandyan si RP, makakapasag ng Torre doon sa top lane. Sama matidepensahan ni Yue. Si Nino nakapasag na doon sa bottom lane. Dahil din sa kailangan sumama ni Edward doon sa mga engagement for Aurora Gaming Philippines. And still, yung kalamangan ay hawak ng alter ego, it even ballooned up to 2.8k na nasa 1k lang kanina. Turrets are down, bottom and top. Nahihirapan na pumesto ang Aurora. Again, sinasabi natin to kung bakit tumalam ang alter ego dahil dun sa glass cannon lineup na meron ng Aurora. Nandyan yung kanilang mga marksmen na kailangan talaga ng oras, kailangan talaga ng items. Even, actually, Light, hindi naman kaya ng isang show na saluhin lahat ng ibabato dito ng alter ego. That is why, for alter ego, they have the confidence na guluhin talaga dito. Pero with action pulse na kinupit, unfortunately, hindi nga mag-all-in pa sa ngayon ang Aurora kasi nga hindi pa kaya. Nakuha ni Yazuki yung orange buff na meron itong si Demon Knight. Gumagana yung panggugulo ng alter ego. Unti-unti na namang lumulobo yung kalamangan. And again, this is what to be expected by the lineup na meron ng Aurora Gaming Philippines. Hindi pa nila kaya. They need time. They need space. And in this middle lane, yun ang target ng alter ego. Try kunin yung mismong Torre. Pero kung hindi kaya yung Torre, sige purple buff na lang. Ganda ng pwesto ni Domeng. Pero yun nga, hindi talaga sila lumalaban. Yung purple buff, actually, ninakaw dito ng alter ego. Pero sabi ni Demon, sige, inyo na. Okay. Hanap ako ng farm dun sa walang kalaban. Uy, Pwede pero lumaban sila. May sipa mo kay Light! Pasok, sabay sipa, pero hindi enough yung damage kasi kulang pa nga sa damage output dito ang Aurora Gaming. Kinukuha na rin yung turtle, pero mukhang this is gonna be a free turtle na para sa alter ego.
Nag-trade na lang si Demon Kite on top, sabay habol. Ngayon itong si Alec, mukhang hindi niya yata patatakbuhin basta-basta si Kuya Demon Kite, but still, that is a Yison Shin. Samantalang si Light, alam mo yung malayo yung kaibigan niya, pero protected pa rin Oo. si Demon Kite. Kumbaga tumawag ka lang. Demon Kite, sigaw lang. Pwede naman akong tumating. And for that turtle take, sumubok pa si Light na kaya, try kaya natin. Kaso wala pa talagang damage. Oo, hindi pa talaga Oo. kaya. Ang hirap naman sumagot ng oo kung hindi pa naman talaga. Lilituhin mo na yung kalaban mo doon. Yung mismo yung mga kampi mo doon, pero medyo delikado yata dito si Alec na pilitan Flicker. siya. Gamitin yung flicker at hindi pa rin mababasag ng alter ego yung mismong Torre sa gitna. At ang ginawa ni Demon Kite, nagnakaw ng orange buff. Sumali si Gang. Itong si Kuya Demon Kite. Sige, masyado kayong busy dyan. Sinusubukan niyo lagi yung middle lane. Gwardyadong ng Aurora Ayaw talagang ibigay. And even on this purple buff, nakapwesto na at hindi na basta-basta ipapanakaw. Uy, Pero nakuha lang ni Yasuki. Grabe yung pambubrus ko dito ng alter ego. Medyo napasobra na yata sila doon. Kaya naman delikado na rin si Nino. May traction pulse pang gagamitin. Sabay pagsaktong real world manipulation, pero protected pa rin. Yung first turret dito ng Aurora, hindi pa rin mababasag ng alter ego yan. Kanina pa sinusubukang sungkitin. Kanina pa sinusubukang basagin, pero hindi pa rin i-give up ng Aurora Gaming Philippines yung Torre sa gitna. Na-punish pa nga si Alec doon sa sobrang lalim nila. Alam mo yung nakakatakot sa mga Pinoy, kahit sa rank game, parang tinuturing na base yung first turret na yan. Ayaw talaga Kapag ganyan na yung mga tagpo na, teka lang, parang 5 minutes na natin binabasag to Ayaw pa rin ibigay. Grabe yung depensa. Labang yung alter ego, tapos yung Aurora pa yung nagsimula nun, Lord. Tayo pa yung may lakas ng loob magsimula ng Lord. Win lang, delikado si Yue na petrify. Pero nandito na yung Dragon. Mukhang laban. Retrihan na lang yung laban dito. Sino makakasecure ng Lord? Walang iba kundi ito pang si Yasuki. Bakawi muna ang Aurora. Si Light gustong tumakbo pero naabutan pa ni Nino. 4 ang wala. Sa mga kababayan nating Aurora, mukhang kailangan pa rin talagang respetuhin ang lead na meron ng alter ego. Napakagandang retry timing na kahit pa nasipa na si Yasuki, tinamaan na ng Throne of Ruins, lahat na binato sa kanya, he was still able to collect that retry at kanya mapupunta yung Lord with 4 members down from Aurora. Bigla nang dumoble ang kalamangan ng alter ego, Lord marching down the top lane. Lamang ngayon ang Indonesia. Nakita natin dito no, na maximize ng alter ego yung lead na meron sila. Nakita din natin kung kaano ka-squishy ang lineup dito ng Aurora Gaming and kung kaano din tayo ka-behind pa sa items. Hindi pa talaga kaya yung 5v5 sabayang bigkas Hindi pa tayo nakakapag-practice ng sabayan. Kailangan na tawagin ng El Gama Penumbra. Lahat ng mga pwedeng magturo ng sabayang bigkas kasi ngayon, wala pa talaga. Hindi pa kaya. Basag yung Holy Shields, down bottom lane. Ang next na target ng alter ego, yung bandang gitna. May Lord pa sa taas, lahat sabay-sabay. Pero dedepensa ang Aurora Gaming. Gusto rin kunin ng alter ego kahit isang base turret. Traction Pulse, Dragon, tinawag na dito at ginamit na ng dalawang koponan. Sabay pasok ni Edward with a stun. Unfortunately para sa Aurora, inandun sila sa loob ng real manipulation. Sabay takbo palayo at tinatry nilang i-maximize yung pag-overextend dito ng alter ego. Kaso lang mukhang enough yung damage output ng AE para pabagsakin yung Torre dun sa gitna. Pero magandang depensa pa rin to for Aurora, especially isang base turret lang ang nakuha sa kanila. Kaso lang mukhang may round 2 para sa AE. Papasok pa yata sila. Top lane yung next na target. Yung 4 na miyembro ng Aurora Gaming Philippines. Boy na rin naman si Edward. They can defend. Pasag na yung Torre dun sa taas. Napilitan gumamit na rin dito ng ulti si Domeng. Mukhang kailangan muna talagang panoorin ng Aurora kung paanong kinukuha ng alter ego yung mga base turrets nila. As of now, with a 10k gold lead na meron ng alter ego, literal na mahirap to para sa Pilipinas kung paano tayo babangon. 12 minutes in, we are down to just 1 inhibitor turret sa bottom lane. Yun na lang ang natitirang line of defense
ng base ng Aurora Gaming Philippines. Matagal-tagal pa yung kailangang oras. 5 minuto pang dapat lumipas. 17 minutes, yun yung nakatakda na oras para mag-online. Yung Harith, yung Kimi, yung YSS ni Demon Kite na dapat kanina pa. Lahat ng yun ay tiniis ng Aurora Gaming Philippines. And for Alter Ego, may ticking time bomb para sa kanila eh. Oo. Kailangan nilang magmadali. If you're Alter Ego right now, as early as now, gusto mo nang talunin agad ang lineup na to ng Aurora. Yung double marksman nga, ang hirap nung kalaban sa late game. What more pa kaya yung tatlong scaling Oo. na lineup dito ng Aurora na Ayan na. merong Lord. Mukhang lalaban pa rin ang Aurora. Pero ganda ng pwesto ni Nino, nag-aabang dun sa likuran. Nakita! Alam ngayon ang Aurora Gaming Philippines na may manggagaling doon sa likod! Kailangan tumakbo dito ng Aurora kasi baka maipit sila ni Nino. Pwedeng bumaba anytime soon yan, pero hindi na rin gagamitin pa ni Nino basta-basta. Yung kanyang Black Dragon form, sabay engage, pero mukhang maghahabol pa rin. Edward with a flicker, pasok, sabay pasok na rin naman ni Doming Kite. Babagsak si Mr. Consistent at mukhang delikado yata dito ang Aurora kasi nasa loob tayo ng River Revelation. Tatlo na ang makukuha dito ni RP. May mga tipis pa na magagaling kay Alec at ngayon si Yazuki maghahabol. Mukhang kailangan tumakbo ni Light but the damage coming in from Orpheus enough. Mag-isa na lang si Kuya Demon Kite. Matagal pa si Edward! 11 seconds pa! Kakayanin pa ni Demon Kite na depensahan pa! Maraming parating na minions pero tila ba gusto nang tapusin to ng Alter Ego at gugustuhin na nilang itabla ang serye 1-1 kontra sa Pilipinas. Binawing bigla ng Alter Ego. Kung reset ang usapan, kaya din nilang gawin yon. And now, the best of 5 is now a best of 3. We have a series. Alter Ego evens out the game. At nakita naman natin na talagang nandito sila para bumawi this game too. That was a difficult game para sa Aurora Gaming Philippines. Hindi sila nag-online ng maaga dahil yung lineup nila ay medyo mahirap talaga makipagsabayan for Alter Ego. Sobrang greedy ng lineup na yon, to be honest. Harith, Kimi, YSS, even the Alice. Oo. So, kulang sila ng tankiness. Oo. Kasi even yung Alice ko consider mo as scaling tank eh. Oo Hindi din. naman siya right from the start makunat na. Even though na kahit babara niya yung gitna, burst damage kasi yung meron yung Alter Ego. Leomord, yung Yuzong ni Nino, and even si Hijume, kahit pa we can consider Eve as a DPS type of damage, na ano siya, damage over time siya. Nagiging burst kasi enough yung damage output during the early. And mind you, even RP, ang laya niya dun sa game na yun. Oo. Ang dami nilang pang frontline. Oo, sa totoo lang din. Well, nakita natin ang reaksyon ng mga nandoon sa Jakarta, Indonesia. Nagdiwang sila at tayo mga Pilipino ay huminga muna. Okay. Dahil best of 5 po ang ating match ngayon. At katulad na sinabi ko kanina, mas okay na yan. Magkamali ng medyo maaga-aga Tama. kaysa sa dulo. Tama din. Yung mga ultimate pampalubag loob natin. Ayun, pinoint out mo na. Kumbaga, pinaisa muna para kahit papaano, ticket yung documentary. Di, tsaka ano eh, di ba sabi, para 1-1 na, hindi na 1 sorry. Nag-sorry naman eh. Oh. Pero literal, ang hirap paganahin ng lineup natin kanina. And tama ka, medyo greedy yun. Hindi tayo umabot dun sa point na online na yung mga damage dealers natin. Parang wala pang 15 minutes na tapos yung game na yon. And yung 15 minute to 17 minute, dun palang mararamdaman talaga yung damage output. Pero hindi rin natin masisi dito yung pagpasok ni Edward kanina. Kasi tinry naman nilang ilaban eh. Nandun yung setup, pero again, yung damage, kulang talaga kanina. Oo, yun yung mga risky plays na tinatawag. At syempre, dito sa game na to, ang nag-MVP ay si Nino with that Yuzong. Itong Yuzong na to, ang mahirap din pakawalan in this meta. Unang ano pa lang eh, unang invade pa lang yun sa purple buff eh. Alam niya na wala rin papatay sa kanya. Oo. Diba? Even yung Alice doon sa laning phase, nakita na natin na ito yung sagot way back, kailan ba yun? November, yung finals ng November. MPL. Doon na nasagot eh, na yung Alice, matagal na naupo sa trono yan sa XP lane. Pero nung lumabas yung Yuzong ulit, pinakita ni Sanford yun nung finals. Si Trimar din eh. Diba? Even si Trimar, parang nakita ng mga tao na okay, ito yung counter sa Alice. And that is why, and Nino showed us why.
ito yung counter sa isang Alice. Laning pa lang kaya mo nang durugin, kaya mo pauwiin yung Alice. Kasi the more na tumatambay sa yung Alice, which happens to be the strength of an Alice, mas nag-enjoy ka. Saka yung paggamit niya dito ng Radiant Armor, nasagot agad yung damage na pwedeng ibato ni Yue. Oo. So, hindi na takot actually si Nino dito mag-engage ng mag-engage. And gustong-gusto ng mga Yuzong users na makipagbabaran talaga sa mga teamfights. And since nga na hindi siya kayang i-burst down, walang mag-burst down sa Yuzong na yan, nagawa ni Nino dito yung gusto niyang gawin. To add up din dun sa pagpapahirap dito na ginawa ng Alter Ego sa atin, is because of Hijumi's real-world manipulation. Sa Yung mga bayan. moments na akala natin kaya nating lumaban, may palag tayo, pero biglang lalatagan lang tayo ng Sakto RWM. eh, no? Saktong-sakto talaga. Kumbaga, nilaro ng Aurora tong game na to, pero meron palang cheat code yung yung Oo. Alter Ego. Nandun tayo sa home court nila. Oo. Sinubukan din naman ng Aurora Gaming na lumaban doon at nakita naman natin na si Demon Kite ay gumagawa ng paraan na kumuha ng trade ng mga turrets Oo. doon sa walang team fights. But then, this is an Alter Ego game. Sobrang statement naman kung ma-epic comeback pa to. No? Kasi talagang sobrang Alter Ego ng larong to. Kompleto ang kanilang lineup, may pang-disrupt, merong pang-bantay. Tsaka, may rason kung ba't hindi ino-open yung Eve. Oo. Indeed. May rason kung bakit binaban ng mga teams sa M7 tong Eve na to. It is because of that. Kasi, tama yung sinabi mo eh, even if may mga times na akala natin kayang pumalag nung Aurora dun sa game na yon, but because of Hijumi, parang nawala lahat nung yung kakayahan na yun eh. Lagi silang nauhuli dun sa trap. And if you're Alter Ego, yun naman yung gusto mong play. Na doon kayo maglaban sa loob ng RWM. Oo, kasi pinupoint out nga natin na yung Alter Ego gusto talaga nila lumaban ng lumaban. And dun sa draft na nakita natin ngayon in compare with game number 1's draft, parang walang makapaglagay ng leash kay Yasuke using that Leo